Kamusta mga kapatid? Nandito na naman po tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Naway na sa mabuti kang kalagayan sa oras na ito. Ang ating pong topic ngayon ay ang Jesus is the reason for the season. Definitely, ang si Jesus ang rason ng season na ito. Kasi minsan naliliko ang ating mga focus kasi sa commercialismo, no? Marami ng mga nilalabas na mga bagay-bagay na pampalito sa atin. Sa talagang focus natin dapat ngayong mga panahon na to ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya meron tayong mga ilang punto na pag-aaralan upang magabayan tayo sa ating direksyon sa panahon na dapat si Kristo ang numero uno sa panahong ito. Ang number 1 ay begin each day with a prayer. Simulan daw natin ang bawat araw natin ng isang panalangin. At mahalaga kasi ito bilang tayo na member ng Children of Light ay natural na dapat, no, sa atin ang maging madasalin. Meron tayong prayer time at hindi lang sa prayer time sa gabi, kundi tuwing gigising tayo sa umaga. Nagtuturo nga ako ng CL sa grade 6 ngayon. No? Lagi ko sinasabi sa kanila, hell is real. No? Totoo ang impyerno. No? Ang dagat-dagatang apoy. Kaya sinasabi ko sa kanila na dapat lagi silang may prayer time. Bakit? Kasi hindi natin alam kung gigising pa ba tayo the next day. At paano? Sabi ko sa kanila, kung ito na pala ang huli mo at hindi ka nakapag-pray, hindi mo nakausap si Lord sa gabi na to, haharap ka, tatanungin ka, kapatid, kinausap mo ba ako sa oras na to? Kaya yun, no? At puntahan natin ang sitas kung saan natin magabayan tayo ng sitas na to. Babasa natin sa Awit 19:14. Naway ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh. Manunubos ko at kanlungan. Malinaw na malinaw sa sitas na to na sinasabi sa Awit 19:14 na hinihiling niya ang mga salita niya at nasa isipan niya ay maging kalugod-lugod, no, sa Panginoong Hesukristo. Kaya tayo tuwing magpipray tayo na hinihiling natin na kung ano man yung mga daingin natin, mga plano natin, ay mapakinggan niya. Kasi hindi lahat natutupad kasi may panahon ng Panginoon na dapat nating konsidera kung iisipin ba ng Diyos na right timing na ba yun para sa iyo, para matupad. Pero mahalaga dito ay lagi tayo nakikipag-usap sa ating Panginoong Hesukristo, no? Sa ating prayer time. Pagising natin sa umaga, at kung meron tayong mga prayers sa lalo pag bago tayo maghahayo, maggagawa ng mga gawain natin sa community, at bago tayo matulog sa gabi, kinakausap natin ang Panginoon Diyos. Dalawa, give thanks to God in praise. Talaga na bilang member ng community, tayo ay sanay na sanay tayo sa praising, no? Kasi tuwing tayo'y masaya, nagpe-praise the Lord tayo. Kung tayo'y malungkot, nagpe-praise the Lord din tayo, no? Lagi nating ginagawa yan kasi sa awa at grasya ng Diyos ay natutupad ang mga bagay-bagay na hinihiling natin. Kaya mahalaga ito na bilang isang member ng Children of Light, yung pagpe-praise ay isang natural na nating gawain. Mababasa natin sa aklat ng Ezra 3:11. At sila'y nangawitang isa't isa sa pagpuri at pagpapasalamat sa Panginoon, na nagsasabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman sa Israel, at ang buong bayan ay humiyaw ng malakas nang sila'y magsipuri sa Panginoon. Magagawa na makikita natin dito, no, sa bayan na kung saan nagpupuri ang mga mananampalataya, ay ganun din ang bayan ng Children of Light, no? Na sanay tayo sa pagpupuri, nag-aawitan tayo, hindi lang pag sa community, kasi yung mga awit natin ay dapat na isa sa puso natin kasi isa siyang prayer din, no? Tayo, kung tayo ay
masaya, tayo'y malungkot, may hinihiling, pwede natin gamitin ang pag-awit at pagpupuri ng mga kanta natin sa community. Kasi minsan, para sa akin, ako personally, mas madali sa akin na matandaan ng mga Bible verses pagka through sa kanta. No? Kaya maganda talaga na nakakabisa natin yung mga kanta sa community. Kasi nakakatulong yon, parang prayer na rin natin. At praising natin sa sarili natin. May mga times na tayo'y mag-isa, pero nasa puso at isipan natin ang mga ginagawa natin mga awit sa community. Na talaga namang isa na rin ng way natin ng pagpipray at pagpipraise kay Lord. No? Napakahalaga nito lalo sa panahon ng malapit nang inaantay natin na kapanganakan ni Jesucristo. Number 3, ang dapat natin na gawin sa panahon na to, no, ay ang read the Bible every day. Napakahalaga ng salita ng Diyos lalo sa ating mga member ng Children of Light kasi alam ko equip tayo sa ganito. Lalo yung mga manggagawa natin na naghayo kasi marami silang mga nagagamit na salita ng Diyos galing sa Biblia para maipalaganap ang salita ng Diyos. Babasa natin sa Jeremias 15:16. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sayo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon Diyos natin ay nagsasalita sa atin sa Biblia, sa salita ng Diyos na binahagi niya sa atin upang makilala natin siya. Iniwan sa atin ang Biblia upang matutunan natin. At tayo ay binabasa natin. Share ko lang konti, no? Ngayon kasi nagtuturo nga ako sa grade 6 ng Bible at nakakatuwa kasi ang mga Biblia nila ay hindi ko sila pinabili ng mga bagong Biblia. Ang sabi ko sa kanila, kung may Biblia kayo sa bahay, yun ang dalhin. Bakit? Bakit ko sinabi yun? Kasi alam ko naman sa mga hindi kagaya natin na mananampalataya ng charismatic community, ang Biblia nila ay inaalikabukan lang, parang naging display na lang at parang agimat. Kaya ang sabi ko sa kanila, nung nagsimula kami sa school year na to, ng mga Bible nila sa bahay ay hindi agimat. Ito ay ginagamit at buhay na buhay ito. No? Dapat natututunan natin na gamitin at maghanap sa Biblia. Kaya ngayon nakakatuwa kasi mga 3 meetings pa lang kami ay marunong na sila maghanap ng mga salita ng Diyos. Kaya ngayon, sabi ko nga kung gaano kaluma yung mga Bible, merong mga 1990s pa ang Bible nila, may mga early 2000. Kaya nakakatuwa kasi ngayon, tuwan-tuwa daw yung magulang nila kasi nagagamit na nila yung Biblia, no? Natututo na silang magbasa ng salita ng Diyos. Kaya malaking bagay yun na nasishare natin yung mga kabataan kung paano magbasa. Kaya tayo din, bilang Jesus is the reason for the season, ay ang ating pagbasa ng salita ng Diyos sa Biblia. At pang-apat naman, ay ang focus natin, yung eyes natin on Jesus. Mababasa natin sa awit 1-2-3 verse 1. Ang aking pagmamasid doon nakatuon, sa luklukang trono mo, O Panginoon. No? Sinasabi dito na sa aklat ng awit na ang ating pagmamasid, ang ating mata, ang ating isipan, ang ating puso ay nakatuon sa Kanya. No? Sa ating Diyos, tagapagligtas, ang ating hari, ang ating lahat na si Jesucristo. Bago ako tuluyang magtapos sa aking teaching, ngayon ay tingnan natin ang isang quote, no, sa Anonymous. Focus on God, not your problem. Listen to God, not your insecurities. Rely on God, not your own strength. Yan ang dapat natin gawin sa panahon ng Jesus is the reason for the season. At tapos na naman po tayo sa isang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. At ngayon pa lang ay binabati ko kayo ng advance Merry Christmas and patuloy sumainyo ang katotohanan. God bless!